afternoon, good afternoon, and good evening everyone. Welcome back to my show. Welcome back to Apple Anime. And yeah, let's go for the episode 81 of Voltes 5 Legacy. Yes, 81 na tayo. And yeah, mga siyam na lang na episodes at matatapos ko ng Voltes 5 Legacy. And yeah, I will miss this. I will miss having review and contents for this Voltes 5 Legacy. Pero I think marami pa kong pwedeng gawing content for Voltes 5 after kung matapos to. Okay, so let's go. So ito yung nangyari sa ating episode 81 natin. At nagsimula tayo ng si Zardos ay tinawagan si Oslak para sabihin lahat ng mga galit niya dito. At ang sabi lang dito ni Oslak, talunan ka na. Okay, talunan ka na, iniwan ka na ng busan ng emperador. So yun, galit na galit ang ating Zardos natin dito at talagang kawawang-kawawa si Zardos. Parang naluluha pa talaga. Yeah, iba dito parang naaawa ka sa Vaylin. Kasi si Zardos parang hindi siya masyadong Vaylin yung dating. Parang napilitan lang siya ito yung gawin niya. Kasi ganito siya pinalaki. Okay? Pero kung iba siguro yung way ng pagpapalaki kay Zardos, lalo na kapag lumaki siya kay Hrothgar, siguro magiging mabuting bata talaga siya. At makikita mo dito yung loyalty niya sa Busan at yung loyalty niya din kay Zambojil at yung parang anak na naghahanap lamang ng appreciation na galing sa isang ama. Which is ang ama-amahin talaga dito si Zambojil. Pero si Zambojil wala talagang wala talagang nararamdaman for Zardos. Talagang isa ka lang let's say kung sa chess papon ka lang, okay? Tau-tauhan ka lang na talagang gagamitin ko. Ganun lang yung tingin ni Zambojil sa kanya. Kaya kawawa talaga si Zardos dito. Tapos si Sandra, si Oslak naman ay balak na maging prinsipe na babaguhin daw nila yun mga nakasulat sa Busan at tatanggalin ang pangalan ni Zardos doon at sila yung papalit, sila yung magiging prinsipe. Parang pangit, Prinsipe Xander, Prinsipe Oslak, yung mga mukha parang hindi prinsipe. Si Eva, huli na ni Dr. Hook sa mga ebidensyang tinatago niya. At ito ay nakuha ni Dr. Hook na nakalibing sa isang lupa sa likod yata or sa anong part yun ng CBF sa attempt niya doon sa pag-assassinate kay Jamie noon. Okay? Ano yung Voltes 5 team continues the search for Dr. Armstrong. And then Zardos inutusan ng kanyang mga tauhan na pabalikin na sa Busan at ang kanyang mga general at ang kanyang mga sundalo kasi talunan na siya, magpapaiwan siya na siya lang ang tatapos kay Voltes 5 dito. A pride as a prince and also as a warrior, a soldier, lahat-lahat na ng pride na nasa kanya. Talagang ito yung sumasako kay Zardos dito na parang wala na siya mukhang iharap pa sa Busan kung babalik siya na isang talunan. So ayan, pero mabuti na lamang at ang mga general niya ay hindi siya iiwan katulad ni Zandra, ni Draco, yung ni Veru, yung parang general or mas pinakamataas na leader ng mga sundalong Bosnia doon. So ayun, nanatili sila at tinulungan na si Zardos sa mga susunod pa na pag-atake o pagdepensa ng kanilang palasyo sa kuweba o sa ilalim ng kuweba noon. Okay, so yeah, ito yung mangyayari kasi ito yung susunod. Nalaman na ng Voltes 5 team ang kinaroonan ng Bosnian camp ni Zardos at agad-agad silang nag-bolt in bago sila pumasok. At nakita nila ang isang flying saucer na pumasok dito at ayun na nga, pinasok nila ang kuweba ng mga Bosnian. And then, ang camp ni Zardos ay naghanda na para sa laban nila ni Voltes 5 at ayun, to the fire na, tarang tirahan na dito. Pero, malakas yung mga tira dito na mga weapons si Zardos sa kanilang palasyo. Pero we know that hindi nga kaya ng Beast Fighter, yung mga cannons lang kaya na galing sa palasyo nila. Na parang naging reciprocate yung destiny dito nila na si Voltes yung sumusulong o sumusugod sa palasyo ni Zardos na parang yung mga Beast Fighter sumusugod sa CBF, di ba? So parang ganun yung nangyari. And then si Zardos naman ay may sikretong palanggalang. Sabi niya dito, meron siya sikretong palanggalang or weapon or shield na gagamitin kontra kay Voltes 5. Ano na nga, gumamit si Voltes dito ng knuckle rocket at unti-unting nawawasak ang palasyo ni Zardos dito. Si Xander at si Oslak ay nasa lihim na himpilan na ni Zul noon. So nakita nila yung parang secret lair ni Zul. At kinaharap nila sila Hrothgar. And then, ang Voltes 5 naman, nilabas na ang laser sword. Sana. Pero, ito, nahuli sila ng trap ni Zardos dito na ang tawag dito ni Draco ay sipit ng enerhiya. Wow, clip. Pero totoo naman talaga, ito yung nangyari noon kay Voltes 5 na parang sipit, na umipit sa kanya at hindi sila nakagalaw, di ba?
And then, ayun na nga, si Xander gustong pagawain ng mga sandata si Rutger para ilaban ito kay Voltes 5. Pero sabi ni Rutger dito, hindi nila ito gagawin. Tulas lang mapapakinabangan sa kanila. At doon nagtapos ang ating episode 81 natin. So ayun, marami nangyari at ang pinaka-best na nangyari dito is about sa pagsugod na ni Voltes 5 sa kampo ni Zardos dito sa kanyang palasyo sa loob ng kuweba. And yeah, we can really see that talagang, let's say, pilit na talaga ang paglaban dito ni Zardos, ni Draco at ni Xandra at sa mga natitirang mga sundalo ni Zardos dito na we know and we can feel na hindi talaga nila kaya at makakahanap si Voltes dito na makakalamang siya. Pero, yeah, we can see the effort na lumalaban pa rin sila kahit alam natin na medyo tagilid na talaga, which they have this kind of pride as a soldier, as a general, as a prince, lahat-lahat na hindi sila uuwi ng Busan na talunan sila. Talagang ihaharap nila na meron silang, kung matalo man, mamatay na lang. Yung ganon. Pero kung uuwi ng talunan, wag na lang. Yun yung mga pinapakita dito sa mga nangyayari ngayon sa grupo ni Zardos dito. And then, we can really see that Voltes 5 is earning on the fight na talagang kayang-kaya niya na matalo dito ang palasyo ni Zardos. And let's see what will happen next on the next episode about this fight sa palasyo ni Zardos at ng Voltes 5 team natin. Okay, so that's it for now guys. Thank you so much for watching. Sa lahat ng mga sumuporta, lahat ng mga nanood, kita tapos na ang Voltes 5 Legacy natin. Thank you pa rin po. Thank you so much sa mga supporting nyo. Okay, so that's it for now guys. Thank you so much. Kung nagustuhan nyo ang itong kasing contents and videos natin, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para ma-inform pa kayo sa mga susunod natin na videos. Okay, so that's it for now. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake De La Paz signing off, and Apple Anime signing off. Let's vote next time, but for now, let's vote out. Bye!